Tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ni Sammy Manese at totoong pagkatao niya. Isang nakakalungkot na balita ang ngayoy kinakaharap ng mga supporters at fans ng batang TikTokerist at YouTuber na si Sammy Manese. Sa murang edad na 17, maagang binawi at kinuha ang kanyang buhay dahil sa isang karamdaman. Taong 2021 nang ibalita ang pagtakbo sa kanya sa ospital dahil sa naranasan niyang hirap sa paghinga. Ngunit pinayuhan ito ng mga doktor sa ospital na umuwi at sa bahay na lamang ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot dahil vulnerable ang kanyang kondisyon at baka mahawa pa siya ng virus. Kasagsagan pa rin kasi ng COVID noong panahong iyon. Masyado pang ang bata si Sammy para pagdaanan niya ang karamdamang ito, kaya naman kahit mahirap sa kalooban ng kanyang mga magulang, patuloy na lamang ang pag-aalaga nila sa anak nang sa gayon ay mapahaba pa ang buhay nito. Ang masaya sanang pagdiriwang ng Pasko ay muli nilang mararanasan ngayong taon. Subalit hindi na niya nagawa pang umabot sa nasabing petsa at tuluyan nang namahinga. Hindi na rin nila magagawang ipagdiwang ang kanyang 18th birthday sa December 12. Base sa kwento ng kapatid at pinsan nito, isa sa mga ipinagbabawal sa may sakit sa puso ang pagpapagod. Kung mangyayari ito, unti-unting manghihina ang kanyang puso at kakailanganin na magsuot ng oxygen upang hindi magkulang ang supply ng hangin sa kanyang baga. Ang puso ni Sammy ay lumalaki sa tuwing hihingalin ito, kaya rin naman kabilin-bilinan ng kanyang ina na huwag itong masyadong magsasasama sa mga kaibigan. Bagaman walang tinukoy o sinabi ang pamilya ni Sammy tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw, maaaring sabihin na ito ay mayroong kinalaman sa matagal na nitong sakit. Paliwanag ng mga eksperto, ang isa pang pangalan para sa paglaki ng puso ay cardiomegaly. Ang hanay ng batayan sa problemang ito ay maaaring pathological o nauugnay sa actual na sakit ng heart muscle. Physiological, nakaugnay sa iba pang mga sanhi na nag-o-overwork sa heart muscle, tulad ng mataas na presyon ng dugo o di kaya ay mga sakit sa thyroid. Depende sa kondisyon, ang isang enlarged heart ay maaaring pansamantala o permanente. Kabilang naman sa treatment para sa enlarged heart ay mga gamot, medical procedures o operasyon. Sa ilang mga tao, ang enlarged heart ay hindi nagkakaroon ng mga palatandaan o sintomas. Ang iba naman ay maaaring magpakita ng ilang senyales tulad ng kakapusan sa paghinga lalo na kapag nakahiga, paggising na hingal, irregular heart rhythm o arrhythmia, at swelling o edema sa tiyan o sa binti. Ang mga bagay na maaaring magpataas sa panganib ng isang enlarged heart ay kinabibilangan ng family history ng sakit sa heart muscle, alta presyon o pagkakaroon ng pagsukat ng presyon ng dugo na mas mataas sa 140/90 mm ng mercury, at heart diseases kabilang ang congenital heart defects o heart valve disease. Kaya naman mahalagang sundin ang pagkakaroon ng isang healthy lifestyle at regular health checkups para ma-manage ang heart disease. Si Sammy ay nakitaan din ng isang rare disease na tinatawag na dwarfism. Ito ay resulta ng genetic abnormalities na nagpapakita bilang isang kondisyon kung saan ang isang individual ay mayroong shorter than average height. Mas gusto naman ng ilan sa kanila ang terminong short stature o little people kaysa sa dwarf o dwarfism. Kaya naman mahalagang maging sensitibo sa isang taong may ganitong karamdaman. Maraming iba't ibang medical conditions ang nagdudulot ng dwarfism. Sa pangkalahatan, ang karamdaman ay nahahati sa dalawang malawak na kategorya. Una, disproportionate dwarfism, kung ang laki ng katawan ay disproportionate, ang ilang bahagi ng katawan ay maliit, at ang iba ay nasa average size o higit sa average na laki at dahilan ng pagpigil sa pagbuo ng mga buto. Ikalawa, proportionate dwarfism, kung ang katawan ay proportionately small,
at lahat ng bahagi ay maliit sa parehong antas at proportion tulad ng isang tao na may katamtamang tangkad. Ang medical conditions na present sa kapanganakan o early childhood ay naglilimita sa overall growth and development. Sa kabila ng kawalan ng lunas para sa kanyang sakit, hinangad ni Sammy na ibahagi ang kanyang mga karanasan, lumikha ng kamalayan at mag-foster ng sense of community sa mga katulad niya na may kaparehong kondisyon. Bilang isang content creator, kahit sa murang edad nito, maraming mga bashings ang kanyang natatanggap. Pero hindi ito binibigyan ng pansin ni Sammy. Ang nais lang kasi nito ay gumawa ng videos na makakapagpasaya sa mga tao. Isang online petition naman ang ginawa para ipahinto ang pag-upload nito ng video sa YouTube. Nilagyan ito ng titulo na Stop Sammy Manesse from Creating YouTube Videos, na sinimula ni Henry Huggle Monster noong March 16, 2020. Ayon pa sa uploader, naniniwala siya na ang mga videos ni Sammy ay nakakasira sa kapakanan ng ating bansa. Sa inilagay nitong description, sinabi niya na, I believe that Sammy Manesse's videos are detrimental to our country's well-being, especially since kids these days are unsupervised when it comes to surfing the web. Therefore, we need to tell YouTube to stop Sammy Manesse from creating YouTube videos so that the Philippines can be a better country. Ang petition na ito ay nakakuha ng 359 signatures at ang sumunod naman na goal ay makaabot sila ng 500 signatures. Sinasabi rin ng ilang mga pumirma sa petisyon na masamang ehemplo si Sammy sa mga kabataan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao at manonood na siya ay kasapi ng LGBTQIA+ community. Ang laman ng kanyang mga TikTok videos, maging ng YouTube, ay contents kung saan makikita ang pagsusuot niya ng colorful long hair wigs at extensions at makeup. Nagpapaayos din siya ng kanyang lashes at nails. Marami ang mga taong napapasaya ni Sammy at marami ang humahanga sa kanyang katapangan dahil sa kabila ng kanyang karamdaman, ipinagpapatuloy niya ang pagbibigay aliw at saya sa mga naniniwala at patuloy na sumusuporta sa kanya. Ang kanyang katatagan at sense of humor ay napanood sa iba't ibang videos na nagtatampok ng mga pranks na may kaugnayan sa memory loss at food challenges. Sa pamamagitan ng kanyang mga contents, nilalayon niyang iwaksi ang stigma na nakapalibot sa mga genetic conditions at isulong ang pag-unawa at pagtanggap sa mga taong katulad niya. Dahil sa maaga niyang pagkawala, nagluluksa ang mga taong nagmamahal sa kanya dahil hindi na nila muling makikita ang isang karismatiko at relatable na content creator. Ang kanyang YouTube channel na sinimulan nila noong 2018 ay mayroon na ngayong 1.93 million subscribers at 265 videos uploaded to date. Ang kanyang TikTok account ay mayroon namang mahigit 284,000 followers. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, nakikiramay po kami sa mga mahal sa buhay na naiwan ni Sammy Manesse. Mga ka-Showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Don't forget to comment below.